O, kamusta? Dami pa rin talagang nagkaka-interest dito sa Suzuki Espresso. Kaya naman, yung value tumataas. Nung na-release to, nung 2020, 518,000 lang yung SRP. Tapos, last year, 2021, tumaas, naging 523,000. Tapos ngayong 2022, tumaas na naman, 543,000 na yung SRP. Bukod kasi daw sa, yun nga, tumataas yung value, naka-mag wheels na. Well, oo nga, gumanda yung itsura niya dahil sa mag wheels. Pero ang tanong, worth it ba yung 20,000 na na-increase? Well, di ko alam. Pero kahit ganun, itong espresso ko, nakuha ko sa 7,571 monthly for 5 years. At yun yung kikwento ko sa inyo ngayon. Okay, pag-usapan muna natin yung mga mode of payment para lang may background tayo. Okay, so unang mode of payment is yung cash basis. So ito yung pinaka-straightforward sa lahat. Kung magkano yung SRP, yun yung babayaran mo. Though usually, may mga discount sila na binibigay. Depende sa dealers. Doon sa kinuhanan ko sa Suzuki Auto Show, 32,000 yung discount na binibigay nila. So kung cash mo kukunin itong espresso, magiging 511,000 na lang yung ibabayad mo. Hindi ko lang sure kung included na dun yung comprehensive insurance, pero pwede mo naman itanong dun sa mga agent or sa dealer mismo. Okay? Pangalawang mode of payment, in-house financing. So ito yung commonly na makikita yung pricing na binibigay ng mga dealer. I believe based to sa 10% DP na medyo may konting discount. So, itong Espresso Standard, meron kasing special edition. Itong Standard ay 49,000 all-in down payment, yung karaniwang offer ng mga dealership. Kahit sa Facebook, Instagram, or YouTube, ganyan din yung makikita yung binibigay nila or in-offer nila. Kaya lang, yung monthly nun, sa 49K all-in DP, ay nasa around 11,000 for 5 years. Dito sa in-house financing, pwede din kayong offera ng mga agent kung meron na kayong nakausap or balak yung kumausap ng mga agent. Pwede nila kayong offeran, sabihin nila, meron po kaming low monthly amortization. Nasa around more or less 9,300 or 9,400 for 5 years yung monthly. Kaya lang, yung down payment nun, 117,000, although all-in naman na yun. Para sa akin, hindi ko yan mararecommend. Malalaman nyo later. Kakwento ko sa inyo. So pag-apply naman ng in-house, madali lang. Directly kayong makikipag-usap or magtatanong sa mga agent or sa dealer mismo. Okay, so pangatlo, yung tinatawag na bank purchase order or bank PO. Kung kayo naman ay may ipon or kaya nyong mag-intay para makapag-ipon ng at least 20% ng down payment, I suggest ito yung piliin nyo. Kasi mas makakamura kayo sa monthly. Lalo ngayon na mahal pa rin yung gas, tapos meron tayong PMS na tinatawag, yung maintenance. So, importante na meron tayong extrang matitipid. By the way, sa Bank PO, nagbibigay pa din si dealer ng 32,000 pesos na discount. So, kung sa 20%, 543,000 na SRP minus 32,000 na discount, bali, ang magiging down payment mo ay 102,200. Kaya lang, hindi pa yun yung total cash out nyo kasi meron pang additional na babayaran. So, una, yung shuttle mortgage fee, depende yan sa bank, nag-range yan from 12 to 20,000. Pero dito sa Metrobank, ang shuttle na siningil nila ay 12,433 pesos and 50 cents. Tapos may comprehensive insurance. Depende rin yan. May mga bangko na may ka-tie up silang insurance, so required na dun ka kumuha ng insurance mo for the first year. Tapos may iba naman na totally ikaw bahala kung saan mo gustong kumuha ng insurance. Dito sa Philippine British Assurance,
ang insurance, comprehensive insurance nila ay 15,900. And then, meron pang TPL na sa kasa yan binabayaran, 1,800. So, magiging total cash out mo, in that case, ay 132,333 pesos and 50 cents. Tapos, ang monthly niyan, 8,927 for 5 years. Okay, so ngayon, i-compare natin yung bank PO at saka in-house financing sa parehas na 20% DP. So, meron akong ginawang breakdown dito. Tignan natin. Ayan, so una, sa in-house, 20% DP, 117,000 ang ino-offer nila. Parang depende rin to sa sa dealer. Yung iba mas mababa pa dyan, yung iba mas malaki. Pero ito, galing to sa Suzuki Auto Show. And then yung TPL insurance, 1-year comprehensive insurance at saka chattel mortgage fee ay kasama na doon. So, libre na daw. At ang magiging total cash out payment nyo ay as is lang na 117,000 pesos. And then, ang monthly nyan for 5 years ay 9,323 pesos. Okay, comparing that to bank PO, ang 20% DP ay 102,200 pesos. Tapos yung additional na binanggit natin kanina, TPL Insurance 1.8, 1-year comprehensive insurance. Ito naman ay galing sa Philippine British Assurance, 15,900. Tapos chattel ng Metrobank ay 12,433 pesos. Ang total cash out payment ay 132,333 pesos and 50 cents. And then ang monthly niyan for 5 years ay 8,927. Okay, so dito kitang-kita nyo yung difference nila. Una, difference sa cash out. Mas malaki yung ika-cash out nyo sa bank PO kumpara sa in-house. Tapos, ang difference nun ay 15,334. Tapos naman, ang difference naman ng monthly ay 23,760 for 60 months na to, yung total na 5 years. So kung ang pipiliin mo ay in-house, ang matitipid mo ay 15,334. Kung bank PO ka naman, ang matitipid mo ay 23,760. Although matagal yung balik sa bank PO kasi nga iintayin mo pa yung 60 months or 5 years. Compared sa in-house na pagkabayad mo pa lang, nakatipid ka na kagad ng 15,000. So siguro depende na lang to sa prefer nyo. Pero ayan siya. Okay, so dito naman sa espresso ko kung paano naging 7,571 ang monthly for 5 years. Obviously, ang pinili ko ay bank PO. So, ang ginawa ko lang, pumunta ako doon sa bangko ko kung saan ako depositor. Pwede namang hindi, pwede namang sa ibang bank, nasa sa inyo na yun. So, ang ginawa ko, ang in-apply ko ay 30% DP. So, ito, tignan nyo dito sa breakdown. Ang 30% DP, same pa rin, applied ang 32,000 discount sa SRP. So, magiging 511 yung magiging unit price niya. Ang 30% DP ko ay 153,300. Tapos, yung TPL Insurance, 1.8. 1-year comprehensive insurance. So, ang pinili kong insurance ay yung ka-tie-up ng bangko, which is AXA Ireland Insurance Company. So, ang comprehensive na in-offer nila ay 16,323 pesos and 3 cents. And then chattel ng bangko is yun lang, same sa kaninang binanggit natin, 12,433 pesos and 50 cents. Tapos, meron silang binigay na option na magbayad kaagad ng 1 month advance, which is 7,571, para maging 7,571 kasi kung hindi, parang nasa 7,600, so mas mahal ng 100 pesos. So pinili ko lang na magbayad na kaagad ng 1 month advance para mas lalong bumaba ng kahit 100 pesos lang yung binaba niya. For me, mahalaga yun. So ang naging total cash out ko ay 191,427 pesos and 53 cents. And then, ang monthly niyan for 5 years ay 7,571 pesos. So ayun, I hope na nakatulong tong video at nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga mode of payment at saka magkano para makapag-decide kayo kung ano yung best para sa inyo. So yan lang, maraming salamat sa panonood. Next time ulit!